ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Nang panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko ay makapagpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng ibang mga wika, sila hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay. Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Yesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang pinangangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na pinagkaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon ay ikapitong linggo na po ng Pasko ng Pagkabuhay at dito po pumapasok yung pagdiriwang din natin ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng Panginoon. 40 days. Kung talagang bibilangin, pumapatak po sana yun ng Huwebes. Kaya po sa ibang bansa, halimbawa sa Amerika, ang kanilang pag-akyat ay Huwebes pa din. Pero ginawa po nating linggo para tsumempo dun sa araw ng ating pangilin dahil ang Huwebes sa atin ay merong trabaho, merong pasok. At dito, natunghayan po natin kung paanong tunay na ang Panginoon ay hindi isang multo o pangitain lang o nagparamdam o nagpakita lang. Kundi natunghayan talaga ng mga apostol ang niluwalhating katawan na yon ng Panginoon na umanik sa langit. Pero kung papansinin po natin ang Ebanghelyo, hindi naman talaga yung pagpanik sa langit yung binigyang pansin ng mga manunulat, kundi kung ano yung mga nakapaloob na mga nangyari doon. Tatlong bagay po yung mapapansin natin sa Ebanghelyo talaga na panglinggo ng pagkabuhay. Ang maririnig po natin doon ay yung panalangin ng Panginoon para sa kanyang mga apostol. Kaya nga, masasabi po natin, tatlo yung bagay na sinasaad ng Ebanghelyo natin ngayon. Ang pananalangin, ang pangangaral ng salita ng Diyos, at ang pagpapahayag na yan ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa mga pagbasa, matutunghayan po natin kung paanong ang pananalangin ay napakahalagang bahagi ng buhay ng isang nananampalataya sa Diyos. Si Kristo mismo hindi tumitigil na nananalangin para sa atin. Sa misa, pagkaraan ng Ama namin, meron pong dasal doon, "Deliver us, Lord, from every evil, grant us peace in our days." Pag binasa niyo po yung panalangin ng Panginoon para sa mga alagad, yun ang panalangin ng Panginoong Jesucristo. Ipag-adya mo, O Ama, ang mga alagad kong ito sa lahat ng mga masasama. Patatagin mo yung kanilang mga kalooban upang maging malakas ang kanilang espiritu. Ang Panginoon mismong nananalangin para sa atin. At sa banal na misa, ang Panginoon mismong kasama nating nananalangin para sa atin. At pagkaraan ng pag-akyat ng Panginoon, matutunghayan natin sa ibang bahagi po na Ebanghelyo, ang mga apostol
muling magbabalik sa Jerusalem, palagi sila sa templo, lagi nagpupuri, lagi nananalangin sa Panginoon. So, unang tingin, parang sabihin natin, para bagang laging masaya. Pero, ang napakaganda sinasabi po, laging puno sila ng kagalakan sa Panginoon. Hindi nangangahulugan, lagi silang nakatawa at laging good vibes yung hatid ng mga apostol. Kung babalikan natin ang mga pagbasa mula sa aklat ng mga gawa ng mga nagdaang araw, alam natin, narinig natin, hindi magiging mahirap ang daranasin ng mga apostol pagkaraan ng pag-akyat ng Panginoon at pagsusugo ng Espiritu Santo. Dahil magdaranas sila ng parehong pag-uusig na dinanas ng Panginoon. Babatuhin na halos patay. Pero laging babanggitin sa aklat ng mga gawa, pagkaraan na sila'y ipiit, pagkaraan na sila'y batuhin, pagkaraan na sila'y tanggihan. Anong ginagawa ng mga apostol? Magbabangong muli, mangangaral pa rin ang salita ng Diyos. Ang pananalangin na yon sa Panginoon, yun ang pinaguhugutan nila ng kanilang lakas. Ikalawa, hindi sila tumigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. To proclaim the Word of God. Nandoon matutunghayan natin, talagang tinuturo nila, ginagabayan nila, humihirang sila ng mga tao na magiging kasama para ipangaral yung salita ng Diyos. Nag-aaral sila tungkol sa pananampalataya. Yun din po yung magandang paalala sa atin na yung ating pananampalataya ay dapat pinangangaral natin. Dapat tinuturo natin. Hindi dahilan na sabihin nyo, ay naku, wala akong masyadong alam sa Bible. Paano ka magkakaroon ng alam sa Bible kung di ka nagbabasa? Kahit isang basa lang yung gawain mo. Kahit pakinggan mo yung salita ng Diyos. Ang karunungan, ang pangangaral sa salita ng Diyos hindi naman question and answer yan na tatanungin ka. Nalala ko dati, meron po kwentong ganun Na-convert siya sa Catholicism, sa Christianity. Tinatanong siya, ang daming tanong tungkol sa kung saan-saan, hindi niya masagot. Sabi ng tao, akala ko ba, alam mo yung pananampalataya mo na yan, hindi mo masagot. Nasagot lang niya, basta ito alam ko. Dati ang buhay ko magulo, ngayon nilalagyan ko direksyon. Dati ang ugali ko hindi maganda, madali ako magalit. Ngayon, natututo ako magpatawad sa kaumunawa. Sabi niya, yun ang alam ko tungkol sa aking pananampalataya. Yun ang salita ng Diyos. Kahit po marami tayong sabihin at alam tungkol sa salita ng Diyos, kung hindi naman natin yan itinuturo, hindi natin yan sinasabuhay, kulang. Pero hindi tayo matututo kung hindi po tayo mag-aaral. Hindi lalalim yung salita ng Diyos sa buhay natin kung hindi talaga natin ito pahahalagahan. Kaya nga, pag nangangaral tayo, yan ay hamon din sa atin. Ang unang pangangaralan niyan yung ating sarili. Kaya kadugtong po nung preaching is proclamation. We preach with our words. Isang bagay po yan na nangangaral tayo sa pamamagitan ng salita. Pero, ipinahahayag natin, pinamamansag natin ang mabuting balita ng kaligtasan. We proclaim with our lives sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya, kung tayo'y nangaral lang sa pamamagitan ng salita, kalahati lang po yun. Kailangan makita yun. Nagsasalita ka nga tungkol sa salita ng Diyos, ang ugali mo naman pangit. Sasabihin mo na nagsisimba ka, pinangangaral mo yung kalagaang pagsisimba. Tapos yung pakikitungo mo sa kapwa, matapobre ka, mapanghamak. Kulang. Pinahahayag natin ang katotohanan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng ating buhay, sa ating pagsaksi, sa ating pagpapatotoo sa mga aral ng pananampalataya. Kaya nga po, sa dulo, sabi doon, binigyan ng kapangyarihan
yung mga apostol na na makapagsalita sa ibang wika, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, hindi makapagpagaling ng sakit. Ano po yung sinasabi lang talaga doon? Gumawa ng kabutihan. Hindi nangangahulugan na ikaw ay nakapagpapagaling tapos. Maski yung mga tao na nakapagpapagaling, sinasabi nila, hindi katiyakan yun na nasa kanila at nananatili sila sa biyaya ng Diyos. Kasi pwedeng gift lang yun. Pero hindi natin kailangan magkaroon ng ganong kapangyarihan. O sa anumang propesyon o anumang gawain, inilalagay natin ang pag-ibig ng Diyos, gumagawa tayo ng kabutihan. Nararamdaman ang pagmamahal ng Panginoon. So yan po yung 3 na hamon sa atin. Pray, preach, and proclaim. At napakaganda po na sa araw na ito, bukod po sa pag-akyat sa langit, ito din ay Mother's Day. Sinusugo ng Panginoon ang Espiritu Santo para hindi mangulila ang sinuman, para gabayan ang mga apostol. Binibigay ng Panginoon mismo ang kanyang sarili sa banal na Eucharistia. Pero bukod po doon, sa krus pa lang, ibinigay na ng Panginoon ang kanyang sariling ina, ang mahal na Birheng Maria. At ang mahal na Birheng Maria ay napakagandang halimbawa para sa atin ng pananalangin, ng pangangaral, at pagpapahayag ng salita ng Diyos. Minsan nga daw, mayroong isang bata, pinagdadala ng Bible. Nagulat yung teacher kinabukasan, kasama ng bata yung ina. Sabi ng teacher, ba't dala-dala mo yung ina mo? Sabi ko, magdala ka Bible. Pati nanay mo, inaabala mo. Sabi ng bata, siya po yung Bible namin. Kasi hindi lang po siya mahusay mangaral, masasagot po niya lahat, sinasabuhay po niya yung salita. Marahil kwento lang, pero yun ang katotohanan. Na yung pananalangin, yung pangangaral at pagpapahayag, hindi yan para lang sa mga apostol. Hindi lang yan para sa mahal na Birhen. Kasi mahal na Birhen, alam natin yun. Sa simula pa lamang, alam natin na mahal na Birhen, binati na anghel na nanalangin siya doon. At lagi na nanalangin ng mahal na ina. Iniingatan ng lahat sa kanyang puso. Di tayo magtataka kung bakit ang Panginoong Jesucristo mismo mapanalangin. Panginoon nga ba mamanahin ng Panginoong Jesucristo ang kahalagahan na yun ng paggawa ng pananalangin kung hindi siya iminulat at matyaga ang kanyang mga magulang, lalong higit ang kanyang ina. Pangangaral ng salita ng Diyos, lagi sinasabi sa banal na kasulatan, iniingatan ng mahal na Birhen. At sa huli, pinahayag ng mahal na Birhen sa kanyang buhay. Kaya nga sa huli, makita natin ang mahal na Birhen nandun sa paanan ng krus, nakatayo. Hindi siya namitawan sa Diyos. Pilit pa rin marahil na inuunawa ang katotohanan ng kamatayan na yun mismo ng kanyang sariling anak hanggang sa huli. At higit sa lahat, masasabi natin, yung halimbawa na yan ng mahal na ina, yan din yung tinutularan ng sariling mga ina ng bawat isa sa atin. Sabi nga nila sa likod daw na isang makilalang lalaki o tao, lagi ay isang babae. Hindi ibig sabihin yung mga asawa na under. Di ba minsan kasi mga ganun eh. Ang tatapang ng mga lalaki, sasabihin, ako sa bahay, ako ang batas. Tapos maya-maya, susungo yung babae. Si Mrs. ang tagapagpatupad. Ha? Pero bago pa yung mga asawa na yan na mas nananaig sa kanilang mga husbands, lahat tayo sa likod ng ating pagkatao, nandyan yung ating mga ina. Kaya nga minsan, biro po nila eh. Pag daw titignan mo yung asawa mo, kamukha ng nanay mo. Kasi pag daw pumili yung lalaki ng asawa, kadalasan, ang pinipili ay yung kamukha ng kanyang ina. Padre, hindi naman po kamukha. Siguro depende din. Kung mapagmahal ang ina mo, sigurado pipiliin mo yun.
Pero siguro naman mapagmahal lahat yung ating mga ina. So, yan po yung tatlo. Ang mga nanay natin, pinasasalamatan natin sa araw na ito, sa kanilang pananalangin, pangangaral, at pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Ang mga nanay, madali nyo makita po yun kung nanay. Halongkatin mo lang yung bag. Pag binuklat mo yung bag, ang laman yan, mga kupas na mga litratong ayaw mo ipakita sa mga kaibigan mo. Pero nandun, nakatago kahit naaagnas na sa wallet. Yung iba nga dyan, censored pa. Wala ka pa sigurong suot. Nandun, ito siya nung bata. Dala-dala lagi ng mga ina natin yan. Kasi kung mayroong napakalakas manalangin para sa atin ng mga anak, yun yung mga magulang natin. Lalong higit yung ating mga nanay. At ay kalawa na makikita niyo laman ng mga bag. Ano-ano abubot yan, kalalaki ng mga bag na bit-bit lagi ng mga ina. Kaya hindi mo naman maho-hold up, wala kang makikitang mahalagang pera. Kasi lagi ubos yan eh. Ano po yung pangalawang mahalagang laman? Dasalan. Kita mo yan. Puno ng sangkatutak ng mga nobena. Nalala ko po, pag umuwi ako noon sa bahay, magtatrabaho po yung mga mama at papa ko yan. Mag-aayos lahat. So, tutulong ako sandali pag aalis. Tapos maya-maya mapapansin ko parang tumitigil. Tapos pag nakita ko sa malayo, nakita ko binubuklat yung nobena ng perpetual health. Hindi niya nakakalimutan yun, Miyerkules. Hindi mo makapagsimba ng araw ng Miyerkules. Nagdadasal siya nung nobena sa mahal na ina. Kahit sabihin mong mag-isa, tamo lang, susot yung salamin, babasahin yan, magdadasal. Tunay nga na napaka makapangyarihan ng pananalangin ng ating mga ina para sa atin ng mga anak. Ikalawa, nandun na tuturuan tayo. Tuturuan tayo ng maraming mga bagay sa buhay. At di natin namamalayang bago pa tayo natuto sa paaralan, ang daming bagay na tutunan natin sa buhay. Paano tayo kumain? Paano tayo magbihis? Paano tayo makipag-usap, makitungo? Lahat yan. Pupunahin yan. Pagagalitan ka, pagsasabihan ka. Gagabayan ka. At pagbabalikan nyo, tanongin nyo sarili nyo, ano nga ba yung mga bagay na tinuro ng mga magulang ko, lalong higit ng aking ina sa akin? Marami kayo mapupulot ng mga praktikal. Ako, nalala ko sa mama, sasabihin lagi, pagpupunta ka sa okasyon, anak, magbibitbit ka kahit na ano. Huwag ka naman pupunta na dala mo lang katawan. Pag naman nagpunta, sasabihin, mahalaga makapunta ka. Hindi mahalaga yung regalo, mas mahalaga yung presensya mo. Pag binalikan natin yung ating sariling mga ina, napakarami nating bagay na makikita na katuruan at mga bagay sa buhay na taglay-taglay natin, na ang mga bagay na yan sa kanila natin naramdaman, sa kanila natin natutunan. At sa huli, pinahayag din nila yung salita ng Diyos sa pamamagitan mismo ng kanilang sariling buhay. Na sa lahat ng mga bagay na ginagawa nila ay inilagay nila yung pag-ibig. Yung sa araw may nakita po akong vlog, merong mama na supposedly nagpaparepair siya ng sapatos. Yung isa sira, yung isa buo. Yung buong sapatos, merong pera sa loob. Siguro 5,000. Yung sira, yun yung inaabot niya dun sa magsasapatos. Tinatanong niya magkano ang paggawa. Sabi nung gumagawa, 150. Yun daw yung tahi sa kadikit. Sabi niya, wala akong pera eh. Foreigner eh. 50 pesos lang, pero sanay siya managalog. 50 pesos lang yung pera ko. Pwede ba, Manong? So, marami siyang nilapitan. Hindi pwede kasi 150 eh. 150 yan. Lugi. Pag-isipin, ano may kalulugi? May pandikit lang yun sa katali. Tatahiin mo lang. Ano ilulugi? Kaya lang, siyempre, meron silang usapan, 150 yan eh, 150. So, lahat sila, 150, 150.
Ginawa ko, haba po nung pinas-forward ko na doon sa dulo. Kaya ako istorya, yun ang istorya sa huli. Yung isa, sabi niya, kakaunti lang naman yung sira, hindi naman tatahin lahat. Sabi niya, 70 na lang ho. Hindi niya chinarge ng buo kasi kapraso lang 70. Sabi uli ng mama, 50 lang po yung pera ko Pwede po ba tatahin niyo kahit po 50 lang? Sabi ko, sige. Okay lang, sige. Tatahin natin. Antayin mo na, ganyan-ganyan. Maya-maya, inaabot niya yung sapatos na, ito po, palilinis na lang. Pwede po ba? Palilinis. Oo, sige, sabi niya. Sige. Tapos nang binubuklat niya, tinitingnan din siguro kung may sira. Sa kanya nakita yung pera. Sabi niya, ano to? Sabi niya, sa inyo po yan. You deserve it. Kasi mabait kayo. Kahit 50 lang, gagawain niyo yung sapatos ko. Tapos di siya makapaniwala. Noon lang daw siya nakatanggap nung ganun. Pagkaraan ng 10 taon niyang pag-repair na nung sapatos. Tapos tuwan-tuwa siya. 50. Imagine mo, 70, biglang naging 5,000. Pero nung pinanonood ko pa yung sabi ko, yun nga yun, no? Na-appreciate mo siya para dun sa sapatos na re-repair 50. Eh, mga nanay natin, ang daming ginagawa niya, hindi lang nagre-repair. Lahat. Tinatahi, lahat ng angal mo, lahat ng gusto mo, lalo na nung bata ka, lahat yan. Sinagot lahat yan. Pagkain, damit, lahat. May sakit ka, lahat. Kaya nga itong araw na to, ito yung napakasimpleng araw para ipadama natin at i-appreciate natin yung kabutihan nila. Pero ilan sa atin yung talagang pinahahalagahan yung mga bagay na yan. Minsan din natin napapansin. Ako, nalala ko po nun college na po ako. Pag sa seminaryo, once a month yung uwi namin, bit-bit ko yung mga labahin ko, yung uwi ko sa bahay. Ang tagalaban namin sa bahay, mama ko. Kasi mga nanay naman na naglalabi. Kahit mga bihis na bihis siya at mukhang mga sosyal ngayon, pag nasa bahay, alipin lahat yan. Sila naglalaba, sila nagluluto, lahat. Eh syempre, para sa anak yun Tumigil lang po ako mag-uwi ng damit nung second year college ako. Yung isang kasama namin, namatay yung nanay. Mas usapin dun sa seminaryo yun kasi namatay yung nanay niya habang naglalaba ng gabi. Kasi inaantay yung malakas na tubig sa nawasa. Tapos, ang nilalaban yung sutanan niya. Nung narinig ko po yun, saka ko naisip yung hirap nung unang hirap laban nung sutana. Tapos, bandang huli, pati damit. Kaya pagkaraan po nun, mag-third year college nun, hindi na ako nag-uwi ng damit sa bahay. Ako na po yung naglaba. Hindi pa uso yung Ariel, bababad mong ganyan, lahat yan. Pag sinabit, suot na. Nung naging pari na lang po ako, tumigil uli at nagpalaba. Pero yung 6 na taon na yun, ako na talaga po yung naglaban ng damit ko. Kasi nga, naisip mo yun. Pag-isipin po natin, yan ang sakripisyo ng mga magulang natin at nanay natin. Paano natin pinararamdam yung pagmamahal sa kanila? Doon sa kwento ng isang pari, nung pinahiran niya ng langis yung kanyang ina dahil alam niyang malapit na. Pagkaraan na sabi daw sa kanya ng nanay niya, I love you anak. Masayahin niya nanay niya. Tapos nung kinukwento po niya yun nung libing, sabi ko, yun nga yung kagandahan ng mga nanay natin. Hindi natin napapansin, ang dali nilang magsalita at sabihin, mahal tayo. Pero tayo, pag-iisipin natin, kailan nga ba natin huling sinabi? At hindi madali sabihin mo sa nanay mo, mahal kita, mami. I love you. Lalo na kung halimbawa may sakit o malayo. Huwag po nating katamaran at magsawa. Napakaganda na ipahayag natin, hindi lang sa nanay natin, sa mga magulang at pamilya natin. Napakahalaga na huwag tayong magdalawang isip na iparamdam at ipahayag sa kanila yan. Lalo ngayon, Mother's Day,
Sigurado yan. Ilalabas nyo, babatiin ninyo. Yan. Sige, mama, buhay reyna ka ngayon. Bukas alipin ka uli. Ha? Pero mahal na mahal natin. Tapos naisip ko nga po nung sabi ni Father Nick yun nilibing niya yung nanay niya kahapon umattend kami. Sabi niya ngayon yung unang Motherless Day ko. Motherless Mother's Day. Tapos saka ko naisip, o nga, mama ko parang 2010, 13 o 14 years. Pero bagamat nandun na hinahanap mo mangungulila ka, hindi naman inaalala mo yun namatay eh. Sa tuwing inaalala natin ang mga nanay natin, lagi yung mabubuting ginagawa nila sa atin, yung pagmamahal nila, kaya laging buhay. Kaya laging maganda yung alaala ng ating mga magulang, lalong higit ng ating mga ina. Dahil ang lagi nating naalaala, yung pag-ibig. At yan ang laging sinabi ng Panginoon, manatili kayo sa aking pag-ibig. Kaya nga sabi ni Rudyard Kipling, God cannot be everywhere, and therefore He created mothers. Kaya nandun yung ating mga ina. Kaya sa misa po na ito, ipagdasal natin sila, pagpasalamat natin ng biyaya ng buhay at pag-ibig ng Diyos na dumaloy sa mga magulang natin lalong higit sa pamamagitan ng ating mga ina. Sila na nananalangin, nangangaral ng salita ng Diyos at nagpapahayag ng pag-ibig ng Panginoon sa pamamagitan ng kanilang buhay.